pasabog to guys eh. Oo. Huli. Kaya pala kating-katin ito ni Cheese Escudero maging SP. Mahilig pala siya sa insertions. Mahilig pala siya sa insertions, mga kababayan. Mahilig siya mag-insert. Grabe naman. Grabe naman kasi insertions niya, mga kababayan. Laki-laki, 142 billion. Oo. Di ba? Masyadong malaking insertion yun, guys. Masyadong malaki, guys. Oo, huling-huli. Huli ka, Balbon! Ayan, ganun ang drama ngayon ni Cheese Escudero. Ano bang nabalita? Actually, mga kababayan, matagal ko na ho itong itinatago. Matagal na ho may nagpadala sa akin na ito. Pero sabi ko, aabangan ko muna na ilabas ng mainstream media. Kasi, ayoko naman na magmukha akong fake news. Oo. Actually, tinatanong ko pa rin, kasama ba ito sa mga line items na navito? Oo. Meron ba dito mga navito? Kasi mga kababayan, ang lala nito. Ang lala. Malala to. Ano ang nangyari? Ito ho kasi yung balita. Ito kasi sabi. Sabi ng balita. Cheese and Senate allies behind the 142 billions. Grabe ka, Cheese. Oo, iba talaga ang keso. Malagkit. Cheese and Senate allies behind 142 billion pesos in insertions in 2025 national budget. Grabe. Kaya pala ang lakas. Kaya pala magiging Senate President ulit. Ikaw nang biyayaan ng 142 billion pesos, guys. Billion ha, we're not talking about millions. Wala. Small, chicken feed. Chicken feed yung millions eh. Chicken feed. Kaya usapan ngayon, B to T. Billions to trillions, guys. Usapan ngayon. Antitigas ng fizz. Ito yung balita tungkol dyan. Kaliwat kanan ang pagbaha ngayon pero tila may political storm din na namumuo sa Senado. Si SP Cheese Escudero nagsingit umano ng bilyong-bilyong piso sa 2025 national budget. Karamihan ng pondo inilaan daw sa mga questionable flood control project. Ikaw pala, Cheese, ang may questionable flood control project. Grabe ka, Cheese. Tuloy. Narito ang exclusive agenda report ni Dexter Garibe ng Abante Radio. Baha sa Metro Manila, baha sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas areas at sa maraming lugar sa Mindanao. Bunsod ng mga pag-ulan na dala ng habagat na pinalakas ng nagdaang bagyong Krising. At bumabaha rin sa insertions ang 2025 General Appropriations Act o ang budget ng gobyerno ngayong taon. Sa dokumentong hawak ng Politico.com, rumaragas ang parang baharang insertions na ginawa noong nakaraang taon para sa 2025 budget. Abot sa higit 142.717 billion pesos ang kabuang insertions na inilaan para sa flood control projects, pag-aayos ng mga kalsada at tulay at ilan pang infrastructure projects. Nangyari ito noong 19th Congress kung saan Senate President si Cheese Escudero. Sa record na hawak ng Politico.com, pangalawa ang sugod sa pinakamalaking pinaglaanan ng infra projects na umabot ng 9.136 billion pesos. Sa nasabing halaga, 1.165 billion ang inilaan para sa flood control. Nakasaad sa page 719 ng 2025 GAA, ilang proyekto kaugnay ng flood mitigation at flood protection projects ang pinaglaanan. Ganon din ang konstruksyon ng seawall sa ilang coastal areas. Dating gobernador ng Sorsogon, si SP Cheese, sinubukan natin siyang kulang ng pahayag dokumento. Pero hindi pa ito tumutugon. Pero una na niyang idinipensa ang nasabing usapin noong Hunyo. May mga proposed amendments ang mga senador at ang mga mambabatas sa Kamara man o sa Senado na dumaan sa proseso ng amendments. Kung saan mang lugar yon, nakalagay naman sa budget natin. Pinakamalaki namang budget ang nailaan sa mga infra projects sa Bulacan na aabot sa higit sa 12 billion pesos. Kung saan 2.9 billion dito ay para sa mga proyektong may kinalaman din sa flood control. Langya, Joel! 12 billion pesos kay Joel Villanueva, guys. Langya, Joel Villanueva. Tigilan mo yung ka-born again mo. Tigilan mo yan. Tigilan mo yung ka-born again mo. Langya kayo. Tigilan nyo yan.
Tigilan nyo yan. Ayan. Tuloy. Pinanlag dito ang mga flood control structures sa San Miguel at Nakawayan Rivers, Ugong Creek sa Balagtas, Bulacan, revetment wall sa San Rafael at Pandi, Pulilan, Bukawi at Malolos City. Pero sa statement na binigay ni Senator Joel Villanueva, umaasa siyang totoo ang lahat. Dahil taliwasan niya ito sa sinabi sa kanya ng District Engineer ng Bulacan DPWH. Nakatakda raw niya ito Umasa pa siyang totoo daw lahat. Langyaan, Jesus. Langyaan, Joel. Umasa daw siya totoo na may 12 billion siya. Pakalangya mo. Diyos ko. Oh, may taga-JIL dito. Oh. Nakakawalang gana daw. Diyos ko. Kaya dapat talaga hindi naghahalong reliyon tsaka politika. Nagkakaroon ka ng mga katulad ni Joel Villanueva, Polo Kibuloy. Diba? Tsaka yung isa pa, nagrally dun. ang tanungin sa isasagawang budget hearing sa mga susunod na buwan. Ayon kay Villanueva, hindi siya kasama sa liderato ng Senado noong pandayin ng 2025 national budget. Bukod sa Bulacan at Sorsogon, kasama sa top 10 na lugar na nakinabang sa umano'y 2025 budget insertions sa ilalim ng pamumuno ni SB Cheese, ang Mindoro, Batangas, Davao, Misamis Occidental, Quezon Province, Valenzuela City at Cebu. Marami rin sa mga proyektong pang-infrastruktura na nakasaad sa 25 GAA ay pawang nauulit lang at kinatay-katay ang isang kahabaan ng kalsada at pinaghiwa-hiwalay na magkakaibang proyekto na may kanya-kanyang budget. Para sa agenda, Dexter Galibe. Grabe yun, guys. Oo, grabe yun. Sinabi ko nga kanina, mga kababayan, sinabi ko sa inyo kanina na napasahan na ako ng dokumento nito noon pa. Oo, July 2 pa, napasahan na ako ng dokumento nito. Ayan. So, ito yung total ng budget. Oo, ito yung total. Yan. So, makikita nyo, Bulacan ang may pinakamalaki. 12 billion possesses. 84,500,000. Ayan. 9 billion naman sa kanya, 9.8 billion. Sorsogon, 9.1 billion. Mindoro, 8.3 billion. Batangas, 7.3 billion. Davao, 7.2 billion. Ay, grabe. Lalaki, no? Pampanga, ayan, di ba? Tarlac. Malamang, ano yan? Pampanga, malamang, Lito Lapid yan. Lito Lapid country yan, eh. Sino ba? Bukidnon, 2.4 billion. Wow. Si ano yan? Si Mig Zubiri yan. Si Mig Zubiri. Oo. Kaya pala siguro masama ang loob ni Mig Zubiri, no? Kasi 2.4 billion lang yun naalat sa Bukidnon. Wala lang, naisip ko lang. Davao, 7.2 billion possesses. Grabe. Grabe. Ito, kaya Bong Revilla, nung senador pa siya, 5.6 billion. Wow. Chef naman. Grabe. Grabe, no? Lalaki. Ang lalaki, guys. Insertions lahat yan. Ibig sabihin, mga kababayan, wala ito sa National Expenditure Plan. In short, hindi kasama sa plano ng ating gobyerno. Oo. Yun ho ang problema dun.